Sinagot na ni LeBron James ang mga haters. Matapos ang ikawalong sunod na panalo ng Los Angeles Lakers kontra Miami Heat, diretsahan niyang inamin na pinag-isipan niya ang kanyang role sa team. Maraming nagsasabi na mas gumanda raw ang Lakers nang wala siya. Pero ngayon, iba na ang kwento. Nag-adjust si LeBron. Pinanood niya ang galaw ni Luka Doncic at Austin Reeves at ayon sa kanya, kailangan niyang baguhin ang laro para mas makatulong. Ayon sa pahayag ni LeBron pagkatapos ng panalo, nagpahinga siya hindi para umiwas, kundi para pag-aralan kung paano siya babagay sa sistema ng Lakers. Habang wala siya, pinanood niya ang bawat galaw ni Luka at Reeves. Tiningnan niya kung paano tumatakbo ang opensa, kung sino ang primary ball handler at kung saan siya mas magiging epektibo. Ibig sabihin, hindi na siya basta dominant scorer. Mas gusto niyang maging facilitator, screener at decision maker. Makikita ito sa mga huling laro. Hindi na pinipilit ni LeBron ang bola. Mas mabilis ang ball movement. Mas nabibigyan ng espasyo si Luka para kontrolin ang tempo. Si Reeves naman, mas nagiging aggressive dahil may tiwala na may veteran na nag-aayos ng flow. Dahil dito, mas naging maayos ang chemistry ng Lakers. Hindi na nagkakagulo sa possession, mas nalinaw na ang roles. At dito pumasok ang matinding pahayag ni James Worthy. Ayon sa kanya, ang ginagawa ni LeBron ay hindi raw nagawa ni Michael Jordan at Kobe Bryant. Sa punto ni Worthy, bihira ang superstar na handang bumaba sa pagiging role player. Si LeBron, mula sa pagiging pangunahing scorer, tinanggap ang mas maliit na papel para sa ikabubuti ng team. Malaking bagay ito sa locker room. Kapag ang leader mismo ang nag-a-adjust, mas madali para sa ibang players na sumunod. Kaya ngayon, nakakabuwelo si Luka, mas kampante si Reeves, at ang Lakers tuloy-tuloy ang momentum. Hindi na lang ito tungkol sa stats ni LeBron, ito ay tungkol sa impact niya sa sistema. Ngayon, malinaw, sinagot ni LeBron ang haters hindi sa salita lang, kundi sa paraan ng paglalaro niya. Tinanggap niya ang bagong role, nag-adjust siya para kina Luka at Reeves, at resulta nito, mas gumanda ang chemistry ng Lakers at umabot sa 8 sunod na panalo. Pero tanong ngayon, mas delikado ba ang Lakers kapag ganito si LeBron? Mas epektibo ba siya bilang role player kaysa superstar? At tama ba ang sinabi ni James Worthy na hindi ito magagawa ni Jordan at Kobe? Comment nyo sa baba ang inyong opinyon.